Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkukomento tayo patungkol po dito sa naging balita sa mainstream media at patungkol po ito dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na siya raw po ay kinukonsider niya na o ina-appoint na niya ang kanyang sarili na designated survivor. So, well, yung iba sa inyo na hindi pa nakakaalam ng balita, kung bakit niya sinabi yon dahil, well, maraming mga naglabasan o maglalabasang mga conspiracy theory patungkol po dito sa binatong tinapay ni Vice President Sara Duterte. So, well, ano nga ba yung katagang designated survivor? So, meron pong batas sa Amerika na in the event na malagay o wag naman sana ay magkaroon ng sakuna ang Pangulo ng Amerika ay kumbaga dito nagagana yung madalas nating sinasabi na reserba ika nga. So, sa kaso ng ating structure ng politika, ay siyempre ang reserba, kung sakasakalit magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, mapasama ang Pangulo, ay ang kaagad-agad na hahalili sa kanya at manunumpa ay siyempre ang Vice President. Yun po ang indirect o unspoken na rule, ika nga, dahil kinumpirma na ng ilang mga retiradong mga justices, mga associate justices, na sa konstitusyon natin ay walang ganung batas. Pero sa Amerika ay meron. So, marami ang nagtatanong sa inyo, ano ba talaga ang ibig sabihin nito at bakit binanggit ni Vice President Sara Duterte ang mga katagang ito? Well, kung sasakyan natin yung ika nga ay mga conspiracy theory, ay para bang pinipreempt na ni Vice President Sara Duterte na may mangyayari o hindi si Vice President Sara Duterte, parang ganoon na rin siguro yun, ano? So, may mga nagpipreempt, ika nga, na baka hindi matapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino. At syempre, parang ang senaryo nito ay yung nangyari kay dating Pangulong Joseph Estrada na hindi nakatapos ng termino at ang kaagad-agad na humalili sa kanya ay si noon ay Vice President Gloria Macapagal Arroyo. So, marami na ang naglalabasang mga teorya. Siyempre, bawat vlogger ng magkabilang panig ay nag-uumpisa ng mag-upload ng mga kanilang version nung pangyayari na ito, itong mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte. Pero ako, iba ang dating sa akin noong mga kataga na yon. Maikukumpara ng iba yung sinabi ng Pangulo ni Vice President Sara Duterte sa batas ng Amerika. Dahil sa Amerika, syempre, kapag may mga event na kung saan ay lumalakad ng Pangulo, kadalasan ay hindi kasama ang Vice President. O kung may event, bukod sa lakad ay mga event katulad po ng gaganaping SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nagpahayag na po si Vice President Sara na hindi na po siya dadalo at ika nga ina-appoint niya nga yung sarili niya bilang designated survivor. Para bang ang dating nito na kapag nangyari yung SONA ay may mangyayari hindi maganda at syempre kailangan nasa isang secure na lugar na siya, bukod siya sa Pangulo,
At in the event na may nangyari nga na hindi maganda, wag naman sana, ay ika nga may papalit na gobyerno. At yun nga po ay si Vice President Sara Duterte. Malamang sa alamang na napapanood nyo na po yan sa iba't ibang mga YouTube channels, sa iba't ibang platform ng kanya-kanyang teorya. Pero kapares po na sinabi ko kanina, iba ang take ko dyan. Well, hindi naman siguro kinakailangan ng matalinong tao para mahulaan kung ano ang ibig sabihin ng Pangulo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga binitiwang salita. Para sa akin, linawin ko, para sa akin, ang interpretasyon ko dito sa mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte ay pagpapakita indirectly ng kanyang ika nga ay pagbangga o hayagang pagpapahayag. Tama ba yung Tagalog? Parang ganun, di ba? Nidaliman ko lang yung Tagalog. Hayagang pagpapabatid, yan, ng kanyang nais na bumukod na sa administrasyong Bongbong Marcos. At siya po ay nagpaplano na talaga na desidido na siyang kumandidato sa pagkapangulo sa 2028 national election. At kumbaga, nilaro na lang niya yung mga salita. At kaya natin nasabi na ibinubukod na niya ang kanyang sarili kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang unang senyalis nito ay yung pagbanggit niya na hindi na po siya dadalo sa sona ng Pangulo at malamang sa mga malalaking event na kung saan ay dadalo ang Pangulo o nakasanayan na ng ating kulturang pampolitikal na dapat sa mga ganong pagdidipon o event ay nakikitang magkasama ang Pangulo at ikalawang Pangulo. Pero sa ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ay wala na siyang planong sumama pa doon sa mga pagpupulong o mga event na yon. So kaya nga sinabi niya designated survivor. So parang sinabi na rin niya kay Pangulong Bongbong Marcos na bahala ka na sa buhay mo at bahala na rin ako sa buhay ko. O kaya ay bahala ka sa diskarte mo at bahala na rin ako sa diskarte ko. Well, kung yon ang nakikita kong ika nga indirectly na sinabi o ipinapahayag ni Vice President Sara Duterte ay talagang wala ng unity at wala na rin siyang balak na ika nga sumanib dito sa mga partidong nagpahayag na ng suporta sa ika nga binubuong uniteam ni Pangulong Bongbong Marcos para sa 2025 na national election o midterm election natin. So dito nakikita ko na iyon ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte. Wala siyang masamang kahulugan na para bang nakikita niya na hindi matatapos si Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos ang ibig sabihin nito ay idinidistansya niya na ang kanyang sarili sa Pangulo at sa administrasyon. Kumbaga, didiskarte na siya ng sarili. Bagamat alam naman natin hindi pwede yun dahil ang lahat ng pinansyal na pangangailangan ng opisina ng Vice President ay inaaproban o ibinibigay ng kasalukuyang administrasyon at ni Pangulong Bongbong Marcos. So, kumbaga, ginagamit na lang niya yung taktika na hulaan nyo kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi ko. May
hidden meaning. May patagong kahulugan ang mga salita na binibitawan ngayon ni Vice President Sara Duterte at yung mga lumalabas na mga teorya o mga conspiracy theory ng ilan at maging ng mga legal na mga marurunong sa batas, sa tingin ko hindi po yun ang ibig nilang sabihin. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte, bagkos ito po ay kumbaga may nakatagong kahulugan, So, sa mga iginagalaw ni Vice President Sara Duterte, nakatitiyak ako na doon na po ang punta niyan. So, mga ilang buwan lamang po, hindi ko lang alam kung kailan yung filing ng certificate ng mga kakandidato, ay kumbaga tatrabahuhin na niya na makabuo ng isang senatorial slate na kanyang i-endorso at susuportahan sa susunod na taon na eleksyon. Yan po ang akin nakikita. At wala na ako nakikitang ibang pwedeng maging kahulugan yung sinabi ni BP Sara na magta-translate sa mga legal na batas na pwede nilang idikit yung sinabi na designated survivor. Pero sa Amerika meron po nun. At kung titingnan naman natin sa anggulo ng moral, siyempre parang pangit po yun dahil nakasanayan na nga po ng ating mga kababayan na sa dadaos ng mga malalaking event sa ating bansa na dinadaluhan ng Pangulo, ay siyempre nakikita rin po ang Vice Presidente. So, wala namang batas. At sinabi po yan ng mga eksperto natin na wala naman talagang batas na mag-uubliga sa isang nakaupong ikalawang Pangulo na kapag nagpunta sa ganong event ang ating Pangulo, ay otomatiko o obligado siyang pumunta. Wala pong batas na gano'n. Bagkos, yun pong sinabi ko kanina, ang nakikita kong tugma dito sa binitawang tinapay ni BP Sara na ibig sabihin ay sa wikang kanto, bahala ka sa buhay mo at bahala ako sa buhay ko pagdating sa politika. So, kanya-kanyang diskarte yan. Ngayon, syempre, sa politika, alam naman natin may mga taktika yan. At kung makapal ang pakiramdam ng mga political advisors ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayon pa lang ay dapat pinag-iisipan na nila to. At yung sinabi ko na pagdating sa moral, talagang pangit tingnan. Na ang lahat ng galaw ng politika ay sadyang talagang ganyan. Malupit. Bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko. Bahala ka sa interes mo, bahala ako sa interes mo. Yon ang ibig sabihin yan, kanya-kanya. So, tingnan natin kung magigets ng ibang mga eksperto yung ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte na designated survivor. Pero ako, nakatitiyak ako na yun po ang ibig sabihin nun at wala na pong iba. Kasi baka may magpalabas ng teorya na baka pinaplano ni BP Sara na patalsikin sa pwesto si Bongbong Marcos. Sa tingin ko hindi napapasa yung ganong diskarte. At hindi naman siguro ganon si BP Sara. Nakikita ko naman sa kanyang bagamat nasa kapasidad niya, nasa kakayahan niya na ay masiraan ang Pangulo, magmula umpisa hanggang sa magkaproblema
ang mga Marcoses at Duterte, minsan hindi siya nagsalita ng masakit patungkol sa Pangulo. Maaring nangingiti siya pagka may naninira kay Pangulong Bongbong Marcos, pero malamang hanggang doon lamang po yun. Pero magmula sa bibig niya na siya ay direktang nanira, tingin ko hindi niya po gagawin yun dahil mas mapapasama po siya. Pero kung mapapanood ni BP Sara itong ating maliit na channel na halos hindi mapansin, ay ang masasabi ko sa kanya, nakasanayan na ng ating mga kababayan, naming mga Pilipino, na kapag kami mga pagtitipong mahalaga, lalong-lalo na po't may kinalaman sa isang selebrasyon o sa isang taong bibigyan ng pagkilala na kinakailangan dumalo ang Pangulo at ikalawang Pangulo, ay dapat siguro hindi ba, wala naman masama siguro kung magpakita siya. Ipakita niyang professional siya at talagang ninais niya na maging lingkod publiko para makapagsilbi at hindi para magsilbi sa kanyang sarili lamang at doon sa mga taong malalapit sa kanya. Kumbaga, hindi pang sarili. Bagamat alam naman nating imposible yung ating hinihiling, pero baka sakali, ika nga, wag naman masyadong ipakita na suwapang o gahaman ang isang tao sa kapangyarihan na darating pa dun sa punto na kinakailangan magbastusan. So dito ko na muna po tatapusin ng video na to at syempre babantayan natin kung ano pa ang mga ika nga ay bagong kaganapan dito sa mga umiinit na sitwasyon sa pagitan ng mga Duterte at ng mga Marcoses, ng ikalawang Pangulo at ng ating Pangulo. So with that, ako po, namumulong ako lagi, paano ba magandang ending? Tagal ko na iniisip ko paano yung magandang ending, pero siguro dito muna tayo. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat. At mag-iisip ako ng magandang pang-ending, ika nga.